Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lad channel. Welcome and welcome back to our channel. Let us just honor our subscribers. They are now, for a while, they are now 6,200, sorry, 6,314. Yes, 6,314 subscribers. Thank you so much for all the help. And of course, we are grateful to you. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ano po tayo na pag-usapan po natin ngayon ay yung with regards to the format of the government. Okay, yan. Here in the Philippines po, no, um, nasanay po tayo sa presidential, no? Yan, sa presidential. Pero hindi niyo po ba alam na nag-parliamentary tayo, no? Nag-parliamentary tayo. Okay? Sa panahon po ni dating Pangulong Marcos. Yan. Wala po tayong naging vice president. No? Okay? Alright. Now, ano po nangyari noon? Naging ano po yun, no? Meron po tayong batasang pambansa. No? Parliamentary po yun. Wala po tayong senators doon, kundi parliamentary lang. Batasang pambansa. Kumbaga, yun yung tinatawag nila. Ang tawag nila sa kanilang masarili, hindi congressman, kundi assemblyman. Okay. Assemblyman and woman. No? And assemblyman and women. Parang ganon, diba? Pero ganon pa rin po. No? Distrito pa rin po ang nire-representa ng mga assemblyman, no? Ng mga assemblywoman, ng mga assemblywomen at saka assemblymen. Yun po yung ano doon, no? So, kaya lang, ano po yun, no? Sino ba prime minister noon? Si Virata ba? O si Iñiguez? I'm not sure. Ay, sorry, hindi po prime minister. Sino po bang ano, wait lang po head of batasang pambansa. Para lang batasang pambansa. Okay? Yan. Pambansa. Ah, tignan ko lang po sino po ba ang batasang pambansa? Panay KBL, no? Kung titignan mo po yan, yung mga regional representatives ay talagang ano po yan, no? President Prime Minister Ferdinand Marcos. Okay, anyhow. Pero meron po ano yan, may Prime Minister, interim po to interim, no? Mataas ang pambansa. June 5 to 1984. June 12. Okay, sige. Ano po yan, no? Yan. Hindi, ang Prime Minister po noon ay ano, si Cesar Berata nga po, no? Yan. Si Cesar Berata, no? Tapos, ang ano po dyan, ang si Jose Ronyo, ang Deputy Prime Minister, no? Speaker of the Batasan pala. Ayun. Speaker of the Batasan, Makalintal. Yan, si Makalintal. Tapos, ang pro tempore noon, si Sinsuwat. No? Tapos, majority floor leader, si Jose Ronyo. No? And then, minority floor leader, si Hilario Davide Jr., taga Bisaya. No? Yan. Pero ano po yun? Siyempre, ano naman. Tapos, ayan, no? So, maraming legislation siya. No? Um, Okay? Oh, ito yung mga cabinet, no? Cabinet secretaries, no? Alba, Aquino, etc., no? Ayan, Sikat, okay? Dito. Oh, marami ding ano, no? Yung mga representatives. Okay? Si Ople, nandiyan pa pala no? Si Floro, Kawili. Maraming mga assemblymen and women. Okay? Ayan. Alright, so ganun po, no? Ibig sabihin, pero yung ano format po na yun ay medyo mahina yung Prime Minister, no? Kumbaga, mahina po yung Prime Minister, Speaker, no? Parang ano po kasi, no? Yun. Tapos pero may presidential pa, parang mix siya, no? Kumbaga parang French model yata ito yung ginamit ni Marcos. Okay? So meron tayong Prime Minister, may presidente din tayo. Okay? Now, ang sistema po doon, sa totoo lang naman, kung talagang may implement yun, is ano, hindi na tayo mag elect ng presidente. Okay, yan ha. Baga, no, ang i-elect natin yung mga congressmen and women. Alright, no, kunwari, for example, no, sa distrito na Quezon City, no?
Kunwari, nasa ano ako, nasa Pasig City ako, kunwari, doon ako bumuboto, no? Tapos, yung pagboto ko na doon, ang iboboto ko ay ang congressman. Okay. O sana naman sa Pasig may tumakbo bilang mayor na kalaban ni Pico Soto. Okay. Sige. Tapos, ano po yun, no? Talagang, ayun, congressman po, di ba? Yan. Yun po ang iboboto natin. No? Tapos, pagboto po natin na ganun, etong mga after natapos pong eleksyon, okay, lahat po ng congressmen and women, okay, ewan ko kung may party list pa dyan, ay mag-i-elect po sila ng isang speaker or yung lead ng kanilang ano. Siya po ang magiging prime minister. Okay? Whatever you call it, speaker or prime minister, siya po ang magli-lead. Hindi lang po sa kanila, pero sa buong bansa. Okay? Ganun po yun. No? Tapos, kung ano po, mix po tayo, may presidential. Ba? So, kunwari, mag-i-elect din ng presidente, something like that. Okay? Pero yung presidente, medyo mahina. Okay? Kumbaga, ito yung prime minister, ito naman yung presidente, no? Pero yung kay Marcos, ito yung prime minister, ito yung presidente, no? Mas malakas, kumbaga. Ganun po ang parliamentary, no? Mawawala din ang Senado, iisa na lang po ang batasan, iisa lang po ang legislative, no? Kumbaga parang ano po ang nangyayari po, 'di ba? Pag nag-elect po tayo ng ano, ng mga sa mga organizations, mga professional organizations na sinasalihan natin, 'di ba? Hindi naman tayo nag-elect directly ng presidente. 'Di ba? Ang nangyayari po diyan, no? We elect the board members, kumbaga, board of directors, whatever you call it, no? Siguro 11 yan or 13. Basta at dapat dahil pag ano, nagbobotohan sila at tie, meron tayong isang ano, no? Pamagitan o mag-break ng tie, something like that. No? Tapos, ano po, no? Pag na-elect na po natin yun, kunwari 11, for example, yung 11 na yun, mag-elect naman ng presidente nila, no? Hindi lang nila, presidente ng buong organization. Okay? So kung ako, ano ko, hindi ko sasabihin na, oh, presidente ka lang ng board. Hindi. Mr. President of the organization. Something like that. Di ba? Ganun po yun. No? Ganun po ang parliamentary. No? So nawawalan tayo ng ano, parang ganun din naman, di ba? Parang, hindi parang ganun, no? Nawawalan po tayo ng power, direktang involvement. Kumbaga, tayo ngayon, di ba? Presidential form of government. Kumbaga, di ba? Meron tayong kapangyarihan, every 6 years na mag-elect tayo, no? Kinig, mag-usisa, mag-analyze kung ano yung mga programa ng mga politiko na ito, no? Mga presidentiables na ito, di ba? Whereas kung majority wins, o sino po ang mananalo, majority nun, ay siya po ang magiging presidente. Ganun po 'yun, no? Ganun po 'yun. Ngayon, di ba? Ganun po 'yun. Ngayon, pag ito nagpalit ng parliamentary, wala na po 'yun. Hindi na po tayo mag-elect, no? And then, syempre, ang ano po noon, ang Senado po, di ba? Ang Senado, mawawala po yan. 24 of them, no? Mawawala po yan, tatakbo po sila sa mga locals. Ngayon, tatakbo po yan sa mga locals, hindi naman siguradong mananalo yung mga yan. Di ba? Okay, katulad ni Joel Villanueva. Tingin niyo po ba, pag tumakbo siya sa Bulacan, no? Kasi may distrito sa Bulacan, no? Mananalo po siya. Sa Bukawi, pwede pa. No? May instance dyan na natalo ang Villanueva sa Bukawi. Pero ngayon, malakas po ang Villanueva sa Bukawi. Something like that. Okay? So, kung magiging distrito ang Bukawi, okay lang. Baka panalo na talaga. Pero probinsya kasi yun no? May distrito sa probinsya. And Bukawi is one of them lang. Is part of that district. Kumbaga, no? So, wala pong kasiguraduhan yung mananalo. Kaya po, ayaw din po nila yun. And then at the same time, mawawala po sila kasi kung national, gagastos lang sila, may pera naman sila. Pero ano na, no? Parang sure, hindi naman sure win, pero ibig sabihin, meron na silang ano, no? Yung mga magre-re-elect na yan, for example, di ba, may brand na sila for national leadership. Pwede nga mamili, no? Na tatakbo
among themselves sa presidente. Baga, for example, Tulfo, di ba? Kung napapansin nyo, mga tumatakbong vice presidents, presidents, ay nanggagaling sa national, ay nanggagaling sa mga senador, no? Okay? Bibihira yung mga nananalo na tumatakbo sa Congress. Si Lenny Robredo, natandaan ko, na galing siya sa Congress, tumakbo siya vice president, nanalo siya. Something like that, no? Ano hinanang natin, huwag na natin i-content yan, contention, kasi ano naman. So, ganun po yun, di ba? Nanalo siya. So, ganun po yung ano, yung presidential, no? So, presidential naman, napaka-powerful niya, talagang direkta. Siya ang ano, siya ang nagmamando ng ating bansa. Pero we have three co-equal, no? Uh, parts of government, no? So, yung judiciary, co-equal yan. Ibig sabihin, pantay-pantay sila, no? Executive, pero executive, nag-lead sa buong nation, something like that, no? And then, of course, we have the legislative. In order for the government to function well, itong tatlong ito ay talaga, no? Mag-uusap-usap, no? Hindi naman nag-uusap-usap for their interest, pero yung sistema ng gobyerno, for example, no? Okay, so ganon. Ngayon, sino ba tumututol ngayon sa parliamentary? Siyempre, mga senador. No? Mga senador na, um, mga senador na ah, malamang sa malamang matatalo sa local. No? Um, Tsaka at the same time, mawawalan sila ng saysay. Wala na mga senador sa Pilay na. Okay? So, syempre, ilalaban din nila yon. Ilalaban nila din ang mga constituents sila, bumoto sa kanila. Tama din naman, no? Na ang bumoboto sila, minimum of ano yan, uh, more than 10 million, no? 11 million, ganyan, sa like that. Hindi ka pa sure with no? Diba? Parang ganon. Oo. Ayan. O, meron nga, di ba? May nakakuha nga 9 million votes eh. Talo pa rin. Pero 9 million, laki nun. Diba? Party list, hindi makakakuha ng ganon yata eh. Something like that, no? Yun po ang mga tumututol sa parliament. At saka, syempre, ang mga tututol dyan, yung mga sa may chance na maging presidente. No? Kunwari, for example, Tulfo, sino pa ba? Villar, mga no, Kayilan, mga may national leadership brand, baga. Duterte, for example. Something like that, no? Ang hindi tututol dito yung current leadership din, 'di ba? Posible, 'di ba? Dahil may chance sila na maging prime minister. Okay, kunwari Romualdez. Si Romualdez kasi tingin ko walang pag-asa maging presidente. Unless otherwise, doon sa survey natin ngayon, no, magkano po kayo doon? Doon sa survey natin ngayon is ano, 'di ba? 22%, 23% na siya. No? So si Inday 59%. No? Pero parang tingin ko, wala po siya pag-asang maging presidente. Yan. Sa totoo lang po, hindi naman ako pumapanig o kumakalaban kay speaker, pero parang wala po eh. Okay? Tapos, ang ano po dyan, yun, no? Parang wala po talaga, no? Unless, pero kunwari may government machinery ka naman, plus 50% naman yan eh. Kung 29 plus 50%, di 79. Something like that, no? Okay? So, yun. Sino pa ba? Ngayon, sino ba nga tumututol ulit? Siyempre, Duterte. No? Duterte, ano na eh, nasa kulong baga, nasa pinto ka na ng Malacanang. Si Duterte, si Sara Duterte. Basta nasabi din naman natin yun. Diba? Vice President na siya. No? Tingnan nyo guys, no? In spite na sinisiraan siya, no? Talagang nandun, steady lang siya, di ba? Kaya nga po hindi po siya sumasang-ayon sa mga pahayag ng kanyang ama, 'di ba? Pero hindi ko lang alam no, ngayon nagdeklara na si Pangulong Duterte na ihihiwalay ng uh, nila. I do not know kung kasama si Sara Duterte dito. Pero inihiwalay ang Mindanao, no? So, ang Mindanao sa Luzon, Visayas, sa Pilipinas. Hindi ko alam kung makaka-apekto sa kanya to. Para sabihin, o pag nanalo ito si Sara Duterte, ay, mawawala ang Mindanao sa atin. Okay? So yun, no? So, pero in spite of all these things, steady lang siya. Kaya nga, di ba, ang bait nga ni Pangulong Marcos, nagtiwala pa rin siya sa kanya. No? Nagpasalamat naman siya, no? So Facebook video, pasalamat naman siya na
talagang doon sa trust and confidence na binibigay ng ating Pangulo. Okay? Ganun po. Okay, so kung kayo ba yan, kung kayo tatanungin, pabor ka ba sa parliamentary based on the explanations that I have mentioned here. No? And then of course, research din kayo. No? Pabor ka ba sa parliamentary? Bayan, sagot na. Okay, sige. Salamat po ng marami. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, #Walk with Lad. No? Mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.